Nako, eto mga kabayan, just in, kapapasok lang, mga senador, iniwan na si Lacson. Aba, palasyo nag-aklasan, grabe boto kay BP Sara. Yan po ang ating alamin mga kabayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kabayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat mga kabayan at eto nga. Pasadahan muna natin ang mga nagte-trending na balita dito po sa mundo ng social media at unahin po natin to. Nako, eto pong si Senator Soto mga kaubayan, si Senate President Tito Sen, ayan, nakatanggap umano ng 5 malaking maleta sa kanyang opisina sa Baclaran. Ayan, lumutang sa joint affidavit ng 18 ex-Marines. Ang pangalan ni Tito Sen, Senator Tito Soto, kaugnay ng umano'y 5 malaking maleta na personal na in-deliver ni Saldico sa isang opisina sa Baclaran. Ayan na. Kaya naman pala tahimik mga kababayan, ano? Ha? Kaya naman pala tahimik itong si Tito Sen or kaya naman pala tagapagtahol. Tagapagtahol po ng administrasyon kasi eto, no? Kaya naman pala takot na takot silang makauwi dito si Saldico, no? Dahil may ganito palang nangyayari. Diba? Ngayon, nagkakabistuhan na po mga kaubayan at eto po, sumabog po sa galit ng ating mga kaubayan pagkat patungkol po dito sa balitang ito, no? Sabi po dito ni Mario Villarreal, kaya pala handang i-donate yung sahod bilang senador kasi mas malaki kapalit. Senator, wag ganyan. Nako po. Oo. Kaya naman pala ang lakas ng loob mga kaubayan na yung 6 na taon kong sahod ay para na lang sa inyo, mga estudyante. Dahil may 5 maleta na palang advance sa kanyang sahod mga kaubayan. Mas malaki pa. Kaya pala BRC investigation ang nagsabi na totoo ay not credible tulad ni Sergeant Gutesa at todo takpan kapag nabanggit ang pangalang Martin Romualdez, kaya kawawa bayan, hindi lilitaw ang mastermind. Correct, no? Kawawa po ang taong bayan dito kasi sila ang namumuno, sila po ang pasimuno sa mga katarantaduhang nagaganap dito sa ating bansa. Nako po. Sabi naman po dito ni Mike, how much? All Sen, kaya pala pinamigay na lang ang sweldo, paldo ka na pala. Ayan. Kasama pala si Tito Sen dito. Ang sabi po ni Ralph Jong Tan, ayan. Naniniwala naman kayo, kwentong barbero. Hindi po kwentong barbero yan mga kaubayan. Sa dami nila, di ba? At saka pinangunahan na po ni Sergeant Gutesa, mga kaubayan. Yung mga nangyayari po sa panahon ni Sergeant Gutesa, no? Yung mga statement niya po, nagko-corroborate po dito sa mga sinasabi ng kanyang iba pang kasamahan, mga kaubayan. Si Sergeant Gutesa, kamakailan lang yung pumasok dyan kay Saldico mga kaubayan eh. Yung iba nga dito, mas matagal pa kay Sergeant Gutesa mga kaubayan. Sabi po dito, kaya pala protect rocks at all cost. Correct, no? Ano po ang inyong masasabi dito mga kaubayan sa balitang ito mula po sa Ang Balita Ngayon na Tito Sen nakatanggap umano ng 5 malaki, hindi lang basta-basta maleta, 5 malaking maleta na sa kanyang opisina sa Baclaran. Grabe ito. Ito pa mga kaubayan, i-share din po natin itong balitang ito. About naman po dito kay Trillanes mga karabin natin. Sabi po dito sa balita, Trillanes tumangging magbigay detalye sa pagpunta ng mga ICC investigator sa Pilipinas noong 2023. Sabi niya po dito, I'm sorry to say na hindi ako pwedeng mag-divulge ng information about it kasi highly confidential siya. Aray ko po. Ang ibig sabihin lang po nito mga kaubayan ay kinukonfirma nga ni Trillanes na
pumunta talaga dito ang mga investigador ng ICC at siya mismo ang sumalubong mga kababayan. Siya ang nag-facilitate. Ha? 'Di ba? Sa statement niyang ito, mga kababayan, ay umamin na talaga siya, no? Na nakipag-cooperate nga talaga ang Pilipinas at siya po ang siya ang humarap dito mga kababayan, no? Gamit po 'di ba? Sabi po ng mga Marines, 'di ba? Na kasabwat din ito. Kasali si Trillanes mga kababayan diyan sa mali-malitang 'yan. Oh. Two, magkano ba? $2 million, di ba? $2 million pong napunta kay Trillanes, na siya namang napunta yata dito sa mga ICC investigator, mga kababayan. Ginamit, no, sa ICC investigator. Oh. Ngayon, napatunayan na po natin na totoo nga, yung sinasabi ng mga 16 na ex-Marines, di ba? Oh. Dahil dito sa sinabi ni Trillanes na high confidential siya, hindi niya pwedeng ilabas yung information. Nako po, Trillanes, yari ka. No? Pero eto, imbis na, 'di ba? Imbis na siya ang kasuhan, eto magkakaso po si Trillanes, sabi po dito. Sabi ni Trillanes, si Trillanes po ay nagbabala na maaari umanong kasuhan ng ICC. ICC mismo ang 16 na ex-Marines. Yan po ay violation ng Rome Statute. Kaya pwede silang makasuhan ng obstruction of justice. ICC mismo ang magkakaso dyan sa mga yan. Ganun ba ka-powerful ang ICC, mga kababayan? Kapag yan po ay nangyari, mga karibyo natin, baka iba na po ang mangyari. Baka lahat ng kaso dito sa Pilipinas ay dali na sa ICC. No? Kasi kakasuhan ni Trillanes ay kakasuhan daw ng ICC. Wala namang dito yung ICC. Huwag yung sabihin na pati yung pagsasabi ng totoo ngayon ay crimes against humanity yan. Diba? Ang pagsasabi ba ngayon ng katotohanan ay crimes against humanity? Trillanes, para ICC ang mag-ano dyan? Kasi yun naman ang kadalasang kaso ng mga ICC, di ba? Crimes against humanity. Nako po. Mukhang may na to Hoy, saan na yung tornilyo? Nawawalang tornilyo dyan kay Trillanes. Ibalik nyo na po kung sinong nakakuha. Iba na po ang pinagsasasabi, mga kababayan. Ay, nako. Obstruction of justice. ICC, Pilipinas tayo. Diba? Nagsabi lang na ikaw ay, diba? Ikaw ay kasabwat or kasama dyan sa mali-malitang at ikaw ay kasabwat ng ICC. Obstruction of justice agad, Trillanes. Aray ko po. Ito po ang naging mensahe or naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni Rodel Kiambao, so mag-iiba na ba tayo ng flag at pera? Yawa talaga si Trililing. PI mo, salot ka, hayop ka, sabi po ni Rins. Ayan, sabi naman ni Vani Trillanes, ICC ng ICC, aso ng ICC. Oo nga. The testimonies of 2 or 3 witnesses are credible. How much more these 18 Marines? Oo nga ayaw nilang paniwalaan. Iyakin pala. Another budget yan, boss. In dollars. Oo nga. Kung kasuhan yan ng ICC, another gastos ng bansa natin. Diba? Biruin nyo $2 million. Grabe yan Malaking pera po yan, mga kababayan. Yes, at your command, ikaw man di ay ang mastermind. Oy, siya po ang mastermind sa hindi po siya ang pinaka-mastermind dito. Isipin nyo na lang kung saan galing yung pera. Yung kung saan galing yung pera, yun po ang mastermind. Tuta lang to si Trillanes, mga kababayan. Hindi pa nga ito aso Tuta lang po ito si Trillanes ng mastermind, mga karbi natin, no? Kasi hindi naman po siya. Hindi naman po sa kanya galing yung pera. Galing po sa atin yun no?
Galing po sa kaban ng bayan yung perang pinambigay nila. Naginis na tayo sa sarili nating mantika. Diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dito mga kabayan? Just comment down below. Ayan mga kabayan, ito pasadahan na po natin yung video. Eto, pasok. Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Mga senador, kumpirmadong may mga nag-withdraw na di umano at pumalag sa wakas at bigla ang binawi na ang pirma. Ito ang balita na nagpagulat sa taong bayan at sa lahat ng kumakalaban sa mga Duterte at tila sumampal ng kahihiyan at katotohanan kay Senator Ping Lacson maging sa Blue Ribbon Committee na kaniyang pinamumunuan. Kaya naman para sa buong detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Eto, basahin natin itong breaking news, pambihira. Si Pinky Lacson, iniwan na. Nagkasulian na ng kandila. Ha? Pwede ba akong kumanta? And now, the end is near. So, wala talaga sa tono. Pag-usapan na lang natin ito, ha? Basahin natin. Senator Panfilo Ping Lacson, Chairperson, Committee on Accountability. Accountability ba yan? Puro harang lang yan eh. Puro harang lang yan si Lacson. Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. May investigasyon bang ginagawa ito si Pinky Lacson? Wala naman. Puro lang naman. Proteksyon. Hindi investigasyon yung ginagawa nito si Pinky Lacson. Proteksyon. Pinoproteksyonan lang si Dear Senate President Pinky Lacson, we understand that there are still additions or amendments to the draft committee report of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations on the issues of corruption. Basahin nyo na lang yan. Merong addition daw. Sa madaling salita, si Subiri, si JB Ejercito at saka si Win Gatchalian, binawi yung pirma. In this regard, the undersigned would like to withdraw our signatures to the earlier draft presented to us until a final committee report has been prepared and to give us more time to study the final committee report. So hindi sila makapag-submit ng final committee report. Alam nyo kung bakit? Ha? Kasi kalokohan itong mga nakalagay dyan. Ang kakasuhan nila, si Chis Escudero, si Jinggoy, at saka si Villanueva. Napaka-traidor nitong si Ping Lacson talaga. Ang karamihan, ang nagnanakaw, ang mga kontraktor nasa kamara, nasa lower house, mga congressman. Itunuturo na nga si Saldico, si Tambaluslos, at saka si Bongbong Marcos. Bakit ang gusto mong kasuhan yung mga kasamahan mo? Ng mga senador. Pati yung dating senador na si Bong Revilla. Ang gago nito si Pinky Lacson talaga. Parang bakla, no? Traidor. Usually yan, nagtatanggulan. Kayo magkakasama sa Senate. Yung iba magkakasama sa Congress, sa lower house, mga congressman. Ito si Pinky Lacson, wala. Talagang ilalaglag yung mga kapwa niya senador na wala namang kontrata, wala namang, hindi naman nag-astang contractor, wala namang ghost projects, yun ang pilit idinadawit ng administrasyon, ng party nila Boying, etc. etc. Ito naman, si Lacson sang-ayon. Di ba? Wala ding paninindigan, bakla talaga eh. Hindi, sorry hindi ko sinasabi yung mga bakla, pero yan kasi, yan ang tawag dyan. Imbis na panindigan niya, teka muna, bakit puro mga senador ang gusto niyong kasuhan? Hindi yung congressman, dapat ganun nanindigan siya. Hindi na nga siya nanindigan, nagpapagamit pa siya. O ayan, binawi ang pirma. Malapit ka na. Kayong dalawa ni Tito Soto. Ha? Malapit na kayong dalawa ni Mal. Bumibingo na kayo. Ginagago nyo ang Senado. Ginagago ninyo ang Blue Ribbon. Binababoy nyo ang taong bayan.
So yan mga kababayan, ang tanong ngayon mga karabin natin dito po sa paglabas no ng mga Marines no, ex-Marines. Ano kaya ang gagawin ni Lacson no? Ay pagpapatuloy niya ba yung investigasyon diyan sa Blue Ribbon Committee at iimbestigahan itong mga affidavit ng 18 Marines no? Kasi mga kababayan, ito, pag ito, imbestigahan po ni Lacson, maaaring magpakita po. Ha? Sumulpot po. Ha? Si Sergeant Gutesa. Oo, maaari po siyang magpakita mga kababayan. Ha? At may pagpatuloy yung mga nasimulan niyang testimonya. Di ba? Ang tanong nga lang dito, kung ipagpapatuloy ba ni Lacson? Ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan mga karabin natin? Just comment down below. Yan, maraming salamat po at huwag pong kalimutang i-like ang video mga kababayan. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.